So ayan guys, dahil hindi pa tayo nag-aalmusal, gagawa tayo ng tinapay na napakadali lang daw gawin. At dahil meron tayo netong machine, hindi na tayo magninid. At ito na lang yung gagamitin natin. Plain flour, yeast powder, warm water. So ayun nga, sabi ni AI, meron lang siyang 3 sangkap na ginamit dito. Ito yung harina, tubig, tsaka yung yeast. At hindi niya nga sinabi yung tamang sukat, kaya ang lola nyo na lang ang nagtansya. Pampito. Yeah. Pero dahil nga wala siyang asukal, wala rin siyang asin, gagawin natin, maglalagay tayo guys ng asin. So ayan, 1 kutsarang asin. Guys, walang tamis yung kanyang tinapay na ginawa, kaya ayan, maglalagay tayo ng asukal. Pero 1 cup lang naman. Masarap kasi kung medyo manamis-namis yung tinapay talaga, no? Tapos maglalagay tayo ng 3 kutsarang yeast natin. 1, 2, 3. Tapos 1 cup ng tubig. So, naglagay tayo ng 1.5. Hindi ko kasi sure yung ano niya, timpla niya. Itong timpla ko na to ay sukat ng pandesal, pero hindi nga lang gatas at walang butter. So tatry na natin. Well, mix it. Neato with a single hand. Tapos yan, sasalang lang natin. Yan lang, 3 sangkap nga lang nilagay niya eh. Tapos ipindutin lang natin yan para mag-mix lang siya. So dito natin makikita guys kung sakto lang yung tubig natin. Pag kulang, pwede tayong mag-add. Ako usually pag 7, 2 cup. Nalulungkot ako pag walang butter. Parang may kulang. Parang kulang siya sa tubig. Kung pwede tayo mag-add ng another kalahati. Kasi bread flour na yung gamit ko ngayon. Depende kasi sa flour na yan na gagamitin nyo. Kapag normal na flour lang, all-purpose flour lang, guys, hindi siya masyado matakaw sa tubig. Pag bread flour, matakaw siya sa tubig. Roll it up into a long strip, cut into equal parts. Flatten with the grandma's rolling pin. Comfortable nito gamitin guys. Hindi nyo na kailangan magbasa gamit ang kamay nyo. Ito na siya guys. Okay. Tapos, hiwain lang daw natin ng sakto. Ayan. Spread edible oil. Gently fold it up with my cousin's hands. Oh no! Roll it out. Let it sit for 20 minutes. I-roll pin muna natin siya. Tapos saka daw natin lalagyan ng mantika sa gitna. Ayan. Medyo napadami yata yung mantika ko kanina. Babalutin lang daw natin na parang siumay. Kailangan huwag madikit yung mantika para magsarado yung ating ang kulit ng lola niya. Dapat wala siyang hangin. Tapos ay i-roll pin lang natin siya ng pahaba hanggang sa numipis. Tapos dapat wala siyang hangin. And then after nito, i-rest na muna natin siya ng 30 minutes. Kailangan sa mayroong takip na katulad nitong ating plasticware. Ito naman na ilalagay ko sa loob ng aking oven. And then naisip na lola niyo na gumawa na rin tayo ng cheese nang gamit itong kalahati ng ginawa natin. Na siya natin kinain nung gumawa tayo ng curries. Yes, doon sa mga nagtatanong sa akin kung paano daw gumawa ng cheese na kinain natin. Yes, ito po yung recipe na yun. Pareho lang din po. Naglagay lang tayo ng cheese. Tapos same lang din. I-roll pin lang din natin siya ng pahaba. Saka natin siya i-rest ng 30 minutes. At napakadali lang nitong gumawa guys. Basta meron lang kayong stock ng harina, asukal, yeast. Kasi yun ang pinaka-importante niya na sangkap. Tapos kayo nang bahala kung gusto nyo maglagay ng asukal at asin. Kasi yung usually ginagawa nilang mga ganito, wala talagang asukal at asin. Ako lang ang naglagay nito. Kasi Ate Aska ay gusto niya ay medyo manamis-namis talaga yung tinapay. At naglagay naman tayo ng asin kasi gusto natin maging balanse yung tamis. Fry both sides on low heat until brown. Brutally cut open with grandma's knife. Done and dusted. Out of this world. At ito na yung ating mga tinapay na pinaalsa. So, ang gagawin lang natin guys, as is natin silang ilalagay dito sa ating kawali. Ayan. So, tatakan natin at ihinaan lang natin guys yung apoy. So, ayan guys. Woo! Ang ganda ng tinapay natin, diba? Tapos gagamitin pa natin ito ulit para hindi tayo bili ng ating oil parchment. Ano? Oil parch. Ow! Ano? Tingnan nyo guys, so fluffy. Look! Kaso nasunog nga lang po. Ang ganda. Wag na lang titignan sa likod. Kasi habang tayo ay gumagawa nito, naghihiwa na ako ng mga gulay. Wow! Wow! Tapos, hatiin lang daw natin sa gitna. Tapos, tingnan natin. Natin kung mabubuka ka natin. Mainit, guys. Jaja! Ang galing! Ayan, may cheese na rin siya. Hindi natin kailangan maglagay ng cheese. Tapos titikman natin kung ano ang lasa niya. Titikman mas. Ang sarap. Ito yung mga bit ni Ate Aska na lasa.
Para din siya pandesal. Para din siya nan. Para din siya pang burritos. Good thing guys, nilagyan natin siya ng asukal. Kasi kung hindi, wala itong lasa. Para rin siya may butter. Ang sarap pala ng tinapay na to kahit walang para kaninang lagyan ng butter. Walang sunog yan guys, maganda pagkakaluto natin. Ang sarap! At nakailang kain na nga si Ate Aska. Nakayan nga, nabibitin pa, nakabantay pa dito sa kitchen. Kasi sobrang sarap-sarap. Ate na pwede. Okay na ako. Diba? Kasi may cheese. Sarap talaga guys, promise. At eto nga, gumawa tayo na parang burritos at abangan nyo kung ano yung mga ilalagay nating palaman at paano natin siya gagawin. At syempre, yung mga gulay natin ay fresh from farm. Dapat sa batch na nga yung ginawa ng lola nyo, ito yung 2 batch natin. Tapos nakain na namin yung kalahati. And then may nakasalang pa tayong bago doon. Kasi nga gusto ko magsawa sila. Para siya may bear brand guys yung lasa niya. Super creamy. Kahit wala naman tayong nilagay ng gatas. Subukan nyo na din.